Lahat, let me share with you ang huling 7 wika ng Panginoon habang siya ay nakapako sa krus. Habang ramdam niya ang matinding hirap, sakit at kahihiyan, pinilit niyang magsalita at iparating ang mga mahalagang pangungusap para sa pakinabang ng lahat ng maniniwala sa Kanya. Alam naman po natin na ang pinakamahalagang sasabihin ng isang tao o habilin ay mga salita bago siya malagutan ng hininga. Dahil yun po yung mga salitang hindi po natin makakalimutan at hindi dapat kalimutan. Ngayon po, let us have His first word of forgiveness o pagpapatawad. Sabihin nga po natin, forgiveness. Forgiveness. Amen. Sabi po sa Luke 23 verse 34, dito sinabi ni Lord na, Father, forgive them, for they do not know what they do. Alam ng Diyos na ang ating kawalan ng kaalaman sa maaaring mangyari sa atin, hiwalay kay Kristo. Forgiveness is an act of faith. Dahil tunay nga po na kung tayo ay may pusong mapagpatawad, tayo po ay tunay na nananampalataya sa Diyos. Feelings or soul and emotion is always against forgiveness. Kapag po hindi pasok ang ating pakiramdam, hindi natin ito pinaniniwalaan. Forgiveness is a medicine for our heart, and we need to take it constantly, kaya hindi sapat ang faith lang. Dapat ay maging faithfulness ito. At hindi po magaan sa pakiramdam kapag po may mga tao na hindi pa po natin napapatawad. Amen po ba? Amen. Kailangan mong magpatawad dahil ikaw rin ay nangangailangan nito. At mas lalong kailangan po nating magpatawad dahil tayo po ay pinatawad na. Sino po nagpatawad sa atin? Amen. Si Jesus Christ. Si Lord. Amen po. Kaya po, let's have our declaration. In 1, 2, 3, sabay-sabay po tayo. I choose to forgive. Amen po. For Jesus' second word of invitation o paanyaya. Sabi po sa Luke 23 verse 43, Truly I say to you, today you will be with me in paradise. Na kahit po nasa krus na, nakapako, at tila wala nang magawa, nagawa pa rin ni Jesus na makapagligtas ng kaluluwa. Amen po ba? Na imbis po na yung sarili niya yung alalahanin niya, mas inalala niya po yung ibang tao. Ang imbitasyon ng Diyos ay walang pinipili. Ito po ay para sa lahat. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na yung pag-imbita sa inyo ng mga nag-imbita po sa atin, ay hindi lang po basta sila yon, kundi po si Lord po yung kumilos. Hinipo po ni Lord ang inyong mga puso sa pagpaanyaya na mapakinggan nyo po ang kanyang mga salita. Na marami pong tinawag si Lord, pero thank you po sa inyo dahil kayo po ay tumugon sa paanyaya ni Lord. Amen po. Tayong mga tao ay nagkasala at hinatulan ng kamatayan, pero hindi pumayag si Jesus. Ito ang dahilan kung bakit siya ay namatay sa krus. Namatay po siya para sa atin lahat. Sabi po sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat, ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang kasalanan po ay may bayad at ito po ay kamatayan. Amen po. Ang kaligtasan ay walang bayad, meaning libre po. Ginawa itong libre dahil kanino? Kay Kristo. Amen. So ano po yung pipiliin nyo? Yung may bayad po ba o yung libre? Siyempre po, libre. Lagi po natin piliin yung libre. Yung buhay na walang hanggan na ibinibigay po sa atin ni Lord. Efeso 2 verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito ay kaloob o regalo ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman.
Sino po dito naniniwala na kaya niya pong iligtas yung kanyang sarili? Kaya niyo po bang iligtas yung inyong mga sarili sa anumang kapahamakan? Hindi po. Si Lord lang ang makakagawa nito. Amen. Dahil po, there's no better place than to be in the presence of God, and enjoying in His presence enable us to fully surrender to Him. Kaya mga kapatid, sabay-sabay po nating ideklara in 1, 2, 3, I choose to enjoy in God's presence. Amen po. Para po sa pangatlong word ni Lord, ayun pong restoration. John 19 verse 26 to 27. When Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, that disciple took her to his own home. Ang unang pamilya sa katauhan ni Adam and Eve, ay nawasak sa panahon na nagkasala ang tao sa Diyos. At dito pumasok ang mga sumpa o curses sa buhay ng tao. Kaya naman nais ng Diyos na ibalik ang nawasak na relasyon ng tao sa kapwa-tao at ng tao sa Diyos. The enemy o yung devil po is trying everything he can to destroy our families. But God has given us a vision that restores the unity and holiness of our family. Kaya po, mga kapatid, wala pong ibang hinihiling ang Panginoon. Wala po siyang ibang nais, kundi po mabuo tayong lahat. Kundi po maayos ang lahat ng pamilyang nawawasak dahil sa mga kasamaan. Amen po ba? Amen. Kaya let's declare po in 1, 2, 3, me and my family are restored. Buo na po dahil kay Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. For Jesus' fourth word is the word of acceptance o yung pagtanggap po. Mark 15 verse 34 said, my God, why have you forsaken me?" Ang tanong po, totoo bang iniwan si Jesus ng Ama? Totoo po ba? Hindi po. Amen. Naranasan niyo na po bang maiwan? Maiwan ng minamahal, ng kapatid, o ng inyong ina, ama? Naranasan niyo na po ba? Amen. Marami po sa atin ang nakaranas pong maiwan ng ating mga minamahal. Kaya po, masakit ang maiwan. Pero lalong masakit kung hindi mo alam kung ano po yung totoong dahilan kung bakit tayo iniwan. We need to deal with our wounds of our past. Everyone has full rejection in their lives at some point. But Jesus will never turn His back on you. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na never tayong iiwan ng Panginoon? Hindi po mangyayari na iiwan tayo ng Panginoon basta tayo po ay tumawag sa Kanya. Psalms 27 verse 10, my father and mother may abandon me, but the Lord will take care of me. Tunay nga po na aminin man natin o sa hindi, yung mga magulang natin, kayang-kaya tayong iwan yan. Yung mga minamahal natin, anytime pwede tayong iwan yan. Pero si Lord, siya lang po yung nag-iisang faithful na mananatili sa ating mga tabi. Amen po ba? Amen. Sabi nga po sa isang kanta, ako'y iyong tinanggap, kahit hindi ako karapat-dapat sa pag-ibig mo at pagpapatawad. Napakarumi po natin kung iisipin, napakarami natin pagkakasala. Pero despite of that flaws of us, na nanatili si Lord sa atin. Patuloy niya tayong pinipili, pinapatawad at minamahal. Amen po ba? Amen. Kung hindi ka tanggap ng nanay mo, ng tatay mo, ng mga kapatid mo, ng lipunang ito o ng ibang tao, kapatid, tandaan po natin, tanggap ka ni Jesus. Amen po? Amen. Kaya let's declare in 1, 2, 3, I am accepted by Christ. Amen. For Jesus' fifth word, His words of love o pagmamahal. John 19 verse 28, I thirst, sabi po ni Jesus. Sa Tagalog,
Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan, ay sinabi niya, nauuhaw ako. Saan po kaya nauuhaw si Lord? Kayo po ba, naranasan niyo na po bang mauhaw? Amen? Imagine yung katirikan ng araw, yung init, kahit nandito po tayo sa loob, di ba po nakakauhaw? What more yung dinanas ni Lord habang siya'y nagpapakasakit ng ilang oras para po tubusin tayo sa kabila ng ating pagkakasala. Grabing init, grabing pasakit at uhaw yung dinanas niya. Sabi nga po, ayon po sa pag-aaral, tayo po mga tao ay gawa sa 60 hanggang 70% ng water. At ano ang pinakakailangan ng isang tao para mabuhay? Ito po ay pagkain, hangin, o tubig. Ano pong mas kailangan ng tao para mabuhay? Tubig po. Amen po. Na kahit po, sabi nga po, mawalan na ako ng pagkain, wag lang ako mawawalan ng tubig. Ako ay nauuhaw. Ito ay normal na ekspresyon ng isang taong nakaranas ng matinding pagod. Pero sa sitwasyon ni Jesus, hindi lang siya napagod, kundi labis na nahirapan. Nasugatan na patuloy na dinadaluyan ng dugo sa loob ng 3 oras na paglalakad pasan ng krus. Ang iba nga po, masugatan lang na maliit, hinihimatay na. Si Kristo po, nagtiis po siya para matupad ang hula. Kaya po, kung paanong ang tubig ay ginagamit sa paglilinis, ang dugo naman ni Kristo ang naglilinis ng ating mga kasalanan. John 4 verse 14, but whoever drinks the water I give him will never thirst. Hindi daw po mauuhaw. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water, welling up to eternal life. Ang tinutukoy po ni Jesus dito na tubig ay buhay na walang hanggan na libre niya pong ibinibigay sa atin. Kung ang pisikal na tubig ay nagbibigay buhay, ang tubig na ibibigay ni Lord ay magbigay naman ng buhay na walang hanggan. Therefore, His thirst is not physical, but rather His thirst was spiritual. Jesus thirsts for us to be saved because He loved us so much. Ibig sabihin daw po, hindi po nauuhaw ng physical si Lord, kundi po nauuhaw siya na mailigtas tayo. Nauuhaw siya para sa ating lahat. John 3 verse 16, for God so loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not die, but have eternal life. And 1 John 4 verse 19 says, we love because God first loved us. Natutunan po nating magmahal dahil may Kristo Jesus na nagmamahal at unang nagmahal po sa atin. Amen po ba? So let's declare in 1, 2, 3, I am deeply loved by God. Amen po. Ang pang-anim po na wika ng ating Panginoon ay ang pong word of triumph o tagumpay po. Sabi po sa John 19 verse 30, it is finished. Tinapos na po ng Lord ang lahat ng ating paghihirap. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin, hindi po natin kailangang kopyahin, hindi po natin kailangang higitan kung ano yung ginawa ni Lord. Dahil sabi nga po sa verse, Bible na po ang nagsabi, it is finished. Tinapos na ni Lord. Ayaw niya na tayong mahirapan. Ang kailangan na lamang po nating gawin, pagsilbihan siya at paglingkuran. Yun lang po yung inihingi ni Lord. Amen po. Amen po. Ibig sabihin po, it means the job is done. Jesus had overcome every obstacles and trials and fulfilled His purpose. Jesus overcome every curses, sickness, poverty, depression, and even death on the cross. And so we can. Ginawa ni Lord para sa atin lahat. Amen po. Kaya po, let's declare in 1, 2, 3, I am victorious. Amen po ba? We are victorious, lalo na po kung ipinapaalala sa atin ng devil ang ating nakaraan. For Jesus' last word, huli na po,
ay ang salita po ng hope o pag-asa po. Luke 23 verse 46, Jesus cried out in a loud voice, Father, into your hands I commend my spirit. Bago niya po ito sabihin, sinigurado ng Panginoong Jesus na ang lahat ay okay na ang lahat ay ayos na. Sinigurado niya ang ating pag-asa ng kaligtasan dahil ang kanyang kamatayan ang hudyat nito at kasunod ay ang resurrection. 1 Corinthians 15 verse 17, And if Christ has not been raised, then your faith is useless, and you are still under condemnation for your sins. Tunay po na kung walang Kristo Jesus, wala po tayo. Wala po tayong pag-asa ng kaligtasan. Tayo po ay nakalubog sa pagkakasala. Tayo po yung naghihirap. Titus 2 verse 13 says, While we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Napakaganda pong pangako ng ating Panginoon dahil puro pag-asa at magandang future ang nakalaan para po sa ating lahat. Ang kailangan lamang po nating gawin ay manumbalik sa Kanya, paglingkuran at sambahin ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. So let's declare ang huling declaration. Sabay-sabay po tayo. I have a blessed hope and good future because of the Lord. Amen po. For our Macarius Challenge, reflect on Jesus' 7 last words of life. Ito po yung mga hindi po natin dapat kalimutan. Let's pray po. Lord Jesus, thank you for speaking life even in death. In your pain, you chose to forgive, to invite, and to restore. You accepted the weight of rejection so we could be accepted. You thirsted, Panginoon, nauhaw ka, hindi lang po dahil sa tubig, kundi po para sa aming kaligtasan. Through your triumph, we receive victory, and in your final breath, you gave us hope. Today, Father God, we choose to forgive, to dwell in your presence, to walk in restoration, to accept your love, to stand victorious, and to live with hope because of what you did for us on the cross. In Jesus' name we pray, amen.